Radikal ang pagtawag ni Jesus at ang pagtugon sa kanyang paanyaya. Tanging sa pag-uubos lamang ng sarili tayo makapagbibigay ng ating buong sarili sa paglilingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tinawag niya ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa, bilang babala sa mga taga roon. Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay empty. Mga kapatid, ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus ay puno ng mga hamon. At isang napakalaking hamon ng pagsunod sa Panginoon ay ang mabuhay at mamatay na ubos ang sarili. Empty. Living and dying empty. Siguro maraming matatakot kapag pinag-usapan ang pagiging empty dahil taliwas ito sa pagpapahalaga ng mundo. Sa mundo, tayo ay hinahamon na to have more and more and more and more. It's a life of accumulation. At yung bang batayan ng masaya at maunlad na buhay is to have more in this life. And here comes Jesus. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, hinahamon tayo na maging empty. Mga kapatid, ano ba yung sinasabi rito sa ating gospel? Na kapag sumunod tayo kay Jesus, huwag nang magdala ng mga lukbutan, ng extra sandalyas at kung ano-ano pa sa paglalakbay. It's a call for radical detachment. Yung maging detached tayo. Hindi sinasabing huwag magkameron. Lalo sa panahon natin ngayon. Hindi ito ang gustong sabihin sa atin ni Jesus, but what He meant, and that is true, is that we need to be detached radically from this world. Pag sinabing radical, it's in the heart. Radus, it's the root, yung ugat, sa puso. Kasi kapag ang puso, maraming attachments, mahihirapan tayo sa buhay. Mahirapan tayong maglingkod, mahirapan tayong maging adventurous. Yung sa divine adventure kasi tayo kapag sumunod kay Jesus, dadalhin niya tayo sa mga lugar, sa mga sitwasyon na hindi natin akalaing lalagay tayo o mararating natin. When we are in the divine adventure, we have to learn how to be detached radically. Ibig sabihin yung puso dapat maging malaya sa anumang attachments. Why? Because the reality is, we have nothing. Wala tayong masasabing talagang atin. Ang lahat ay pahiram lang ng Diyos. Yung buhay natin, lahat, mga mahal natin sa buhay, even yung mga material possessions natin, lahat ng yan, pahiram lang. At lahat ng yan, may mga pagkakataon na kinakailangan natin silang iwanan, iset aside,
for a greater good, for a mission, or for something greater, no, na dinadala tayo ni Jesus. Kung attached tayo sa mga material na bagay, sa mga relasyon, sa mga tao, sa buhay, then hindi tayo makapagbibigay ng ating sarili kay Jesus. And that is why ito yung unang-unang panawagan ni Jesus, yung radical detachment para tayo makapagbigay ng ating sarili sa Kanya. It's okay to have something. If you have money, if you have wealth, if you have relationships. Pero napakahalaga na yung puso mo ay detached sa mga bagay na ito. Pangalawa, hindi lamang po detachment sa mga bagay o sa mga relasyon o sa mga tao. Even doon sa mga pangit na karanasan. Yung minsan masyado tayong nagiging attached sa ating mga negative feelings and emotions. Especially kapag tayo ay may daladalang mga grudges, mga resentments, yung masama ng loob natin, galit natin, tampo natin. At minsan doon tayo nagdudwell palagi, everyday. Kaya nga dito sabi ni Jesus, kung hindi kayo tanggapin, it's all right. Ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Yung pagpapagpag ng alikabok means huwag kayong magdala ng kahit kaunting sama ng loob, kahit kaunting galit. Dahil makakahadlang yan sa pagbibigay ng inyong sarili, which is very true. Pansinin niyo kapag meron kang sama ng loob, tampo o galit sa isang tao, lumiliit yung mundo mo, o kaya naman, hindi ka na makapagbigay ng iyong sarili sa trabaho, sa relasyon, at hindi ka na magiging masaya sa pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, we have to learn how to be detached. We have to learn how to let go. At kapag nagawa natin ito, makakasunod tayo kay Jesus. That's why we have to live and die empty. Yung bang kahit meron ka, yung puso mo palaging bakante at palaging handang punuan ng Diyos. Your empty heart means a heart that is always available for God and for the service of others. Kapag kasi puno na ang puso ng mga material na bagay, ng mga samaan ng loob, ng mga ambisyon, baka wala nang lugar ang Diyos. Baka wala na ring lugar ang kapwa. We live empty so that we may be filled by God and we may be filled by the presence and love for other people. Kaya nga mga kapatid, let us live empty. Let's try our very best. Walang mawawala. Actually, sa halip, mapupuno tayo ng Diyos at ng ating paglilingkod sa kapwa. Dadalhin tayo ng pusong bakante, an empty heart. Dadalhin tayo sa pakikipagkapwa. Kasi makikita natin na ang pupuno sa puso ay ang Diyos at ang ating kapwa. Sabi nga, if your heart is not filled with God, it will be filled with something else. Sana wag material na bagay, sana wag ambisyon, sana wag kasalanan, kundi pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. And when we die empty, ang Diyos ang siyang magiging yaman, ang siyang magiging kapunuan nating lahat. Mga kapatid, itong hamon ni Jesus, this radical detachment, this living and dying empty, ay isang pagpapakita na ang Diyos ang tanging kayamanan natin na makapagbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng katatagan ng puso na matutong mag-detach sa mundong ito. At hayaang ang puso namin ay maging bukas para sa iyo at para sa aming kapwa. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.